Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lu Fan nang may mapagtanto siya. Napaisip siya kung ito na nga ba ang maalamat na kapangyarihan ng Blue Dragon King. Agad niyang inutusan si Apo na gamitin ang Dragon's Roar. Sumunod kaagad ang batang dragon nang walang pag-aatubili. Isang mapaminsalang shockwave ng kidlat ang ramaga sa pasulong. Napakalubha ng pinsalang idinulot nito at iniwan nitong lubos na paralisado ang mga kalaban. Hindi pa roon nagtapos ang epekto ng kapangyarihan. Ang mga sumunod na atake ni Apo ay napalakas pa ng 20 stack ng lightning attribute. Bawat pag-atake ay kumokonsumo ng isang stack. Bawat tama rin ay may 20% tsansang makapag-stun sa kalaban. Dahil sa Dragon Tongue Resonance ay nad-double pa ang lakas ng skill at umabot sa 100% ang pagtaas nito. Habang pinagmamasdan ni Lu Fan ang nakakatakot na kapangyarihang yun ay tumango siya ng may kasiyahan. Nakatiyak siya na ang ugong ni Apo ay tunay ngang kapareho ng tawag ng Blue Dragon King. Natiyak din niya na ang paggamit nito ay lumikha ng perpektong resonance. Sa dami ng halimaw na nabura sa isang iglap ay agad na nag-level up si Apo. Maya-maya ay tumunog ang system. May isang rare item na bumagsak mula sa napatay na kalaban. Nakuha ni Lu Fan ang Fragment of the Tear Ants Retreat Map. Kasabay nito ay lumitaw ang isang bagong quest window. Ipinabatid ng system na kailangan nilang kolektahin ang mga fragment upang mabuo muli ang ruta ng pagtakas ng Tyrant at matunton ang nakatagong treasury nito. Sa kasalukuyan ay isa pa lamang sa 500 ang hawak nilang piraso. Nakatitig si Juan sa fragment na nasa kamay ni Lu Fan habang nababalot ng pagkabahala. Naunawaan niya na tila nais ng system na habulin nila ang nawawalang kayamanan ng Tyrant. Masusing sinuri ni Blade Shadow ang quest details at naging mabigat ang kanyang impresyon. Napag-alaman niya na kinakailangang makalakam ng 500 fragment upang makumpleto ang mapa. Naunawaan din niya na kapag buo na yun ay saka lamang malalantad ang daan patungo sa kayamanan. Iyon lamang ang paraan upang matukoy ang maalamat na coordinates. Napabuntong hininga si Xiaom dahil sa tindi ng hinihingi ng quest. Naisip niyang sadyang napakalaki ng bilang na 500. Ngunit makalipas lamang ang isang sandali ay sumiklab ang kanyang fighting spirit. Naisip niyang wala ng dahilan para mag-aksaya pa ng oras. Handa siyang kalkalin ang buong disyerto para lamang makumpleto ang mga piraso. Ngunit pinigil ni Lu Fan ang sobra niyang sigla. Naunawaan niyang napakalawak ng disyertong yun at hindi nila alam kung anong uri ng bangungot ang nagkukubli sa ilalim ng buhangin. Batid niyang isang maling hakbang lamang ay maaaring humantong sa kamatayan. Tila nabasa ni Juan ang iniisip ni Lu Fan. Alam niyang tiyak na mayroon na itong plano. Bahagyang ngumisi si Lu Fan habang ipinapatawag si Xiao. Nagpakita siya ng kumpiyansa at ipinahiwatig na magpapadala sila ng mga scout upang maunang maglinis ng daan. Nang maunawaan ni Zia ang balak niya ay agad itong kumilos. Kaagad niyang ipinatawag ang 2 Fallen Corpse Demon Dragon. Agad na ginamit ng 2 dragon ang kanilang manipulation arts. Mula rito ay nagsulputan ng isang napakalaking hukbo ng Heavenly Demon Soldiers. Ang laki ng puwersang yun ay agad nag-trigger ng isang nakakatakot na passive ability. Ang mga level 75 Fallen Corpses ay nagpakita ng kanilang Corpse Tide trait. Sa bawat kakamping nasa paligid nila ay tumataas ang kanilang depensa ng 25%. Maliban na lamang kung masapol sila ng critical strike ay muli at muli silang mabubuhay. Sa bawat pagkabuhay nilang muli ay lalo pang tumitibay ang kanilang depensa. Mas nakakatakot pa rito ang despair effect. Dahil sa kakayahang yun ay nakakayanang magdulot ng dobleng pinsala ang mga nilalang batay sa sarili nilang depensa. Ibig sabihin ay habang lalong tumitigas ang kanilang katawan ay lalo ring lumalakas ang kanilang mga tama. Nang masaksihan ni Xian ang dambuhalang Legion ay tuluyan siyang natigilan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi niya maisip na nagawang dalhin ni Lu Fan ang ganitong mga summon sa loob mismo ng instance dungeon. Pinunasan ni Qin Chu ang pawis sa kanyang noo dahil sa tinding pressure na bumabalot sa paligid. Samantala ay hindi napigilan ni Blade Shadow ang kanyang pag-usisa. Hindi niya maunawaan kung paanong naging posible ang lahat ng ito. Hindi itinago ni Lu Fan ang sekreto. Ipinaliwanag niya na ang Fallen Corpse Holy Dragon ay may kakayahang magbukas ng Gate of Holy Light. Sa pamamagitan nito ay naipapadala nito ang sarili at ang mga alagad nito saan mang lugar anuman ang layo, realm, o harang.
Tuluyang nayanig ang isip ni Blade Shadow sa paliwanag na yun. Napagtanto niyang mas nakakatakot pa ang kapangyarihang yun kaysa sa hidden class ng Necromancer. Biglang lumaki ang mga mata ni Xiao nang may maalalang mahalaga. Naunawaan niyang kung ganoon ay malamang na naisama rin ni Lu Fan ang Nine Realms Demon. Nanatiling kalmado si Lu Fan at ipinakitang hindi niya sasayangin ang ganoong kaalagang asset. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay agad na nagpakita ang Earth Madness Demon. Sabay-sabay na nalaglag ang panga ng buong grupo sa matinding pagkabigla. Nanatiling kalmado si Lu Fan habang marahang ngumingiti. Nagpasya siyang ipaubaya sa mga nilalang na yun ang paghahanap ng ligtas na daan. Samantala ay marahas nang sumabak ang mga demon soldier laban sa mga skeletal minion ng tyrant. Nagbanggaan ang magkabilang hukbo sa gitna ng disyerto at nagsimula ang mabangis na labanan. Biglang nabalot ng isang napakalaking anino ang paligid. Isang disyertong gagamba ang sumali sa labanan at agad nitong binaligtad ang takbo ng digmaan laban sa hukbo ng mga demonyong sundalo. Isa itong level 70 elite monster. Nagpakawala ito ng poison spike raid na kumilos sa nakabibinging bilis. Nagdulot iyon ng napakalaking physical damage sa mga kalaban. Taglay rin ng halimaw ang nakamamatay na lason. Sa bawat segundo, hinihigop nito ang 30% ng life force ng mga tinatamaan. Sakto namang dumating ang Earth Madness Demon na tila isang bumabagsak na bulalakaw. Tumalon ito paitaas habang mahigpit na hawak ang paborito nitong sandata sa isang nakapangingilabot na puwersa. Naglabas ito ng mabangis na alulong. Pagkatapos, buong bagsik nitong inihampas ang sandata sa lupa. Agad na kumalat ang impact shockwave. Sa isang iglap, nabura ang mga nakapaligid na halimaw. Sumunod na sumabak si Abo sa pagpatay. Umalingaw-ngaw ang nakagugulat nitong dagandong sa buong larangan. Pagkaraan, sinakop ng kidlat ang buong battlefield. Pinirito nito ang lahat ng nasa paligid at sabay-sabay na naparalisa ang mga yon. Habang pinapanood ni Xian ang tanawing yon, tuluyang gumuho ang dati niyang kumpiyansa. Para sa kanya, ang ipinagmamalaki niyang 2 buwang pagsasanay ay naging abo na lamang sa harap ng totoong kapangyarihan. Naisip niya na kayang lipulin ni Luan ang isang dungeon nang halos hindi man lang kumikilos. Dahil doon, lalo niyang naramdaman kung gaano kahirap mabuhay sa leveling world ng Manoa. Pagkatapos hamupa ang alikabok, isang treasure chest ang lumitaw. Kasabay nito, tumunog ang system notification. Ipinakita ng sistema na tugma ang kasalukuyang coordinate sa God-tiered treasure map. Kaagad na inactivate ni Luan ang mapa. Ngunit nang makita niya ang gantimpala, pansamantalang nanlumo ang kanyang mukha. Hindi yun dragon egg. Sa halip, ang nakuha niya ay ang Helm Wheel of the Rending Dragon. Isa itong level 90 gear na eksklusibo lamang para sa mga dragon-type class. Nagbibigay ito ng napakalaking boost sa lahat ng attributes. May taglay rin itong skill na Gilded Body na nagbibigay ng pansamantalang immunity sa damage. Hindi lamang yon, pinapayagan din ng item na mabuksan ng gumagamit ang sariling bloodline at mag-transform bilang Golden Dragon King. Habang dumarami ang nababasag na seal, lalo pang lumalakas ang kapangyarihang makukuha ng may-ari. Ngunit maya-maya, napunta ang tingin ni Luan sa ikalawang item. Sa pagkakataong yon, tila tumalon ang tibok ng kanyang puso. Nasa harap niya ang tunay na pakay niya. Ang item na yon ay ang Crafting Blueprint Contract of the Dark Shadow Dragon King. Isa itong maalamat na special item. Sa pamamagitan nito, maaaring lumikha ng isang summonang contract. Kapag nabuo yon, maaari niyang ipatawag ang Dark Shadow Dragon King, na kilala rin bilang Black Blade, upang lumaban sa loob ng isang oras. 3 beses lamang maaaring gamitin ang kontrata. Ang level ng dragon ay sasabay sa level ng gumagamit. Gayunman, napakabigat ng mga materyales na kailangan upang mabuo ito. Kabilang doon ang Ultimate Realm Stones, Ancient God Crystals, at daan-daang Dark Breath Essences. Ngumiti si Luan nang may matinding kasiyahan. Para sa kanya, isa na iyong napakalaking jackpot. Napagtanto niyang hindi na niya kailangang pagurin pa ang sarili sa pag-level up nito. Isa na agad itong combat-ready na halimaw sa labanan. Agad niyang naisip ang maringal na anyo ng dragon. Dahil doon, mahigpit niyang ikinuyom ang kamao sa sobrang pananabik. Sa isip niya, isa itong tunay na God-tier artifact. Pagkaraan, isang napakagandang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Naisip niyang ipagamit kay Xia Fei ang natural assimilation sa kontrata.
Katulad ng nangyari noon sa Holy Dragon, maaari itong maging permanenteng summon ng skill. Sa halaga at silbi nito, halos maituturing na rin itong kapantay ng isang Dragon Egg. Hindi nagtagal, dalawang notification ang sabay na tumunog. Una, nag-level up si Shia. Ikalawa, natapos na rin ang collection quest. Naipon na ang 500 sa 500 fragments. Maaari na ngayong pagsamahin ang mga iyon upang mabuo ang Tear Ants Retreat Map. Patuloy ang pagdating ng magagandang balita. Dahil dito, labis na natuwa si Luan. Naramdaman niyang mas mabilis pa itong natapos kaysa sa inaasahan niya. Kaya naman agad niyang pinili ang yes. Samantala, sa isang malayong lugar, may isang misteryosong hukbo na nagmamarcha sa kaparangan. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa bigla silang huminto. May isang mabigatang baluting kabalyero na hamarang sa kanilang daraanan. Nakatayo ito na tila isang bundok na bakal. Isang matapang na sundalo ang sumugod upang pigilan siya. Nanginginig ang tinig nito sa desperasyon habang tinatangkang hadlangan ang kabalyero. Ngunit hindi man lang natapos ang babala ng sundalo. Isang malamig at walang awang talam ang dumaan sa kanyang baluti. Sa isang iglap, pinaslang siya. Kaagad namang may isa pang gwardyang nagpakawala ng flare sa kalangitan habang sumisigaw ng alarma. Kasunod noon, umalingaw ang utos para sa enemy raid at battle stations. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa lupa. Napalingon si Guuhan sa kaguluhan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa matinding pagkabigla. Sa harap niya, isang legion na nakasuot ng pulang baluti ang walang habas na pumapatay sa mga tagapagtanggol na nakabihis ng asol. Kitang-kita sa kanila ang mabangis na bloodlust habang patuloy ang pagsugod. Napatigil si Guuhan sa tindi ng sindak. Nanigas siya sa kinatatayuan habang unti-unting lumalalim ang takot sa kanyang mga mata. Maya-maya, isang sugatang sundalo ang bumagsak sa kanya. Sa huling sandali ng buhay nito, itinulak siya palayo upang iligtas. Hindi nito pinansin ang napakalaking sugat sa dibdib. Sa halip, ibinigay nito ang huling mahalagang babala. Ipinaalam ng sundalo na ang mga umatake ay puwersa ng Tai Chi. Pinilit nitong makatakas si Guuhan at balon ang Dragon Kingdom. Nang makita ni Guuhan ang gayong sakripisyo, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa dalamhati. Ngunit nanaig pa rin ang tungkulin. Kinagat niya ang labi upang pigilan ang paghikbi. Kaagad siyang tumakbo patungo sa teleportation gate. Ngunit pagharap niya roon, puro desperasyon ang samalubong sa kanya. May isa ng sundalo ng Tai Chi na nagbabantay sa labasan. Dahil dito, napagtanto niyang tuluyang naputol ang landas ng pagtakas. Nang inig ang kanyang kamay habang inaabot ang natitira niyang pag-asa. Isa iyong random teleportation scroll. Alam niyang sugal yon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa mismong sandaling nag-aatubili siya, isang anino ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang Armored Knight ay sumulpot na tila isang mismong kamatayan. Dahil lamang sa instinct, mabilis na yumuko si Guuhan at muntikang nakaiwas sa fatal strike. Ginamit niya ang natitirang maliit na sandali ng buhay. Buong tatag niyang pinunit ang teleportation scroll. Ang random teleportation scroll ay isang single-use item na nagwa-warp sa gumagamit patungo sa hindi matukoy na lokasyon sa mapa. Kaya habang tumatama lamang sa hangin ang espada ng kabalyero, naging liwanag ang katawan ni Guuhan at tuluyang naglaho. Nanatiling tahimik ang armored figure. Siya pala ay si Li Tai, ang malupit na commander ng 6th Legion ng Tai Chi Kingdom. Nanatiling malamig at patay ang kanyang mga mata. Tahimik niyang tinanggap na nakatakas si Guuhan. Sa kabilang dako, muling tumitig si Luan sa notification na nakalutang sa kanyang harapan. Doon niya nakita na may bagong na-unlock si Shia. Nabuksan nito ang Jade Mirror Image. Dahil naengganyo, kaagad na tinap ni Luan ang system window upang siyasatin ang buong detalye. Ipinaliwanag ng skill na Jade Mirror Image na maaari nitong piliin ang isang friendly unit at lumikha ng dalawang perpektong mirror clones. Namamana ng mga ilusyon ang lahat ng skills ng target, ngunit 30% lamang ng original stats ang taglay ng bawat isa. Karaniwan, 2 lang ang limitasyon ng clones. Ngunit kapag kabilang sa Dragon Race ang target, double ang epekto ng skill. Dahil dito, lumawak ang ngiti ni Luan. Agad niyang naunawaan ang tunay na halaga nito. Para sa kanya, para itong Shadow Clone Jutsu para sa mga dragon. Kung bawat dragon niya ay kayang dumami ng 5, magkakaroon siya ng hukbong kayang bumomba mula sa 15 dragon ng sabay-sabay.
Sa ganitong uri ng atake, maging isang Diyos ay maaaring maging abo. Napatingin siya kay Xia na may bagong paghanga. Para kay Luan, isa ng kahangahangang henyo si Xia dahil sa pag-unawa nito sa Dragon Domain kahit level 30 pa lamang. Ngunit ang Jade Mirror Image ay isang tunay na game changer. Sa isang iglap, nadobol nito ang combat power ng kanilang koponan. Sa usapin ng utility, naisip ni Luan na baka si Xia ang pinakasirang pet na mayroon siya sa level ng manhwa na ito. Biglang nang inag ng marahas ang disyerto. Mula sa ilalim ng buhangin, sunod-sunod na sumulpot ang mga nakakakilabot na halimaw na may ulong kambing. Agad silang kinilala ng HUD. Ang mga ito ay Tyrant Minions, level 70. May experience value silang 14,253. Taglay nila ang skill na Nether Dance. Sa paggamit ng skill na yon, iniindayog nila ang malalaking talam na balot ng death energy. Sa bawat isang tama, nagdudulot iyon ng 200% physical damage at kasabay na nag-iiwan ng mapanganib na corrosion status. Hindi nagtagal, isang maringal na gintong karwahe ang dumagundong papasok sa battlefield. Mahigpit na hinawakan ni Blade Shadow ang kanyang sandata habang tumitindi ang tensyon sa kanyang boses. Napansin niyang tila lumitaw na ang map boss. Ngunit si Luan ay hindi man lang natinag. Para kay Luan, mas mabuti pang ang kusang nagpakita ang kalaban. Sa ganoong paraan, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa paghahanap dito. Ang halimaw na sumulpot ay isang bangungot na kulay dugo. Isa itong pagsasanib ng tao at alakdan na kilala bilang Cursed Tyrant. Isa itong level 80 Nightmare difficulty boss. Ang power stat nito ay umabot sa 20,951. Ang spirit nito ay lampas 27,000. Ang agility nito ay 28,000, habang ang endurance ay 10,000. Napalunok si Blade Shadow habang nakatingin sa dambuhalang boss. Sa harap ng ganoong halimaw, agad niyang sinubukang isipin ang tamang estratehiya. Mabilis na nagmungkahi si Xian ng plano. Para sa kanya, mainam na unahin nilang ipadala ang Heavenly Demon Army bilang vanguard upang sila ang hamatak ng aggro. Pagkatapos noon, maaari nang ubusin ng mga dragon ni Luan ang kalaban mula sa malayuan. Ngunit iwinagayway lamang ni Luan ang kamay at agad na ibinasura ang mungkahing iyon. Para sa kanya, masyado yung komplikado. Naniniwala siyang sapat na ang Earth Madness Demon upang tapusin ng mag-isa ang lahat ng kalat na iyon. Nagatubili si Xian. Butil-butil na pawis ang namuo sa kanyang noo. Alam niyang malakas ang demon ni Luan, ngunit ang kaharap nila ay isang level 80 nightmare boss na napapalibutan pa ng walang katapusang level 70 elites. Dahil dito, hindi niya mapigil ang mabahala sa ideyang hahayaang magsulo ang iisang halimaw. Ngunit ngumisi lamang si Luan. Umaapaw sa kanya ang kayabangan at kumpiyansa. Pagkatapos, ipinabilang niya ang atensyon kay Xia Fei. Iniutos niya rito na ipakita ang bago nitong kakayahan. Kuminang ang mga mata ng munting dragon. Kaagad nitong ginamit ang Jade Mirror Image direkta sa dambuhalang Earth Madness Demon. Umikot ang enerhiya habang umepekto ang skill. Sunod-sunod na lumitaw ang mga clone na nagmana ng lahat ng abilidad ng orihinal, kahit 30% lamang ng base stats ang taglay ng bawat isa. Sa sandaling yun, tila yumuko mismo ang batas ng sistema sa kagustuhan ni Luan. Bagaman dalawa lamang dapat ang normal na limitasyon ng mga ilusyon, lalo pa itong lumakas dahil sa synergy ng Dragon Bloodline. Nang mabuo ang ikatlong Earth Madness Demon, napasinghap si Blade Shadow sa matinding pagkagulat. Agad niyang naunawaan na isa itong cloning technique. Kasunod nito, mabilis na nagkwenta si Xian sa isip. Dahil sa natuklasan niya, napuno siya ng matinding pagkabigla. Napagtanto niya na kung maipapatawag ni Luan ang lahat ng siyam, aabot iyon sa 27 ganoong klaseng halimaw. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.